God is good all the time. You put us on in this world. God is good all the time.
Isang magandang umaga muli sa lahat ng tumunghay sa broadcast na ito ng Montalban Community Church of Jesus Christ. At nais kong una sa lahat na batiin ng isang masaganang bagong taon na 2021 ang lahat. Sa unang linggo ng taong ito ng 2021, wala nang pinakamaganda kundi ang pasalamatan mo ang Diyos. Una, sa nagdaang taon na bagamat maraming mga bagay na nangyari, na hindi mo inaasahan, pero matagumpay mo pa ring nalampasan. At sa pasimula ng taong ito na umaasa ka at nagtitiwala na anuman ang dumating, naroroon pa rin ang kabutihan ng Diyos para ikaw ay samahan at tulungan. Kadalasan ay pinapasalamatan natin siya sa mga kabutihang ginawa at gagawin niya sa buhay natin. Nagpapasalamat ka sa pag-iingat niya sa iyong pamilya sa araw-araw, sa pagpuno niya ng iyong mga pangangailangan sa gitna ng pandemic na ito, sa kalusugan at kalakasan mo at ng iyong mga mahal sa buhay, at gumigising ka pa rin sa umaga na punong-puno ng pag-asa na matatapos din ang lahat ng mga ito at may ginagawa pa rin maganda at mabuti ang Diyos sa gitna ng mga nangyayaring mahirap ipaliwanag kung bakit kaya naman nagpupuri ka pa rin sa Diyos at punong-puno ka ng pagtitiwala na God is still in control. Tama lang na purihin at pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng mga kabutihang ipinararanas niya sa atin araw-araw at oras-oras, pero ang tanong na nais nating masagot sa araw na ito ay, ano yung kabutihan ng Diyos na dapat mong pasalamatan? Kung kabutihan lang ng Diyos ay napakarami nating nararanasan sa araw-araw na hindi natin kayang bilangin. Pero ano yung partikular na kabutihan niya na dapat mong pasalamatan? May partikular kasing kabutihan ng Diyos na minsan nalilimutan natin. Pero ano ba ito? Kung ating susuriin mula sa salita ng Diyos, ito yung kabutihan niya na dahilan kung bakit nararanasan natin ang iba pa niyang kabutihan. Kumbaga, ito yung balong na kung saan kaya yung iba pang mga kabutihan niya ay umaagos ng masagana sa buhay mo at sa ating lahat. Kadalasan ay pinasasalamatan natin yung mga blessings na dumadaloy dahil sa kabutihan niya. Pero nakakalimutan natin yung balong, yung ang sinabi ko kanina, na kung saan ito yung kabutihan ng Diyos, kaya umaagos yung iba pa niyang kabutihan. Ibig sabihin, yung mga kabutihang nararanasan natin, dito nagmumula sa kabutihang ito. Ano ito? Kung babasahin natin sa Aklat ng Mga Awit, 136 verse 1, sabi, magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya'y mabuti. Ang pag-ibig niya'y walang hanggan. Now, ang sumulat ng awit na ito ay inuutusan ang mga sumasamba sa templo sa Jerusalem na magpasalamat dahil ang Diyos ay mabuti. Anong kabutihan niya ang ipinapakita dito kaya dapat siyang pasalamatan? Sabi dito, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Now, ano itong pag-ibig na ito na binanggit sa mga talatang ito? Kung ating babasahin sa English, sa Amplified Bible, yung Psalm 136 verse 1, ang sabi dito, give thanks to the Lord for His good, for His loving kindness, His graciousness, mercy, compassion, endures forever. Sa Hebreo, yung loving kindness ay kesed, na sa Tagalog ay kagandahang loob, habag, awa. Sa King James Version at iba pang mga salin, yung pag-ibig ay habag. Kaya ang kabutihan ng Diyos na siyang pinakabalong ng iba pang mga kabutihan niya ay ang kanyang habag o mercy, na ang ibig sabihin ay hindi ibinibigay ng Diyos ang mga bagay na karapat-dapat nating tanggapin dahil siya ay mahabagin. Halimbawa, ano ba yung karapat-dapat sa atin dahil tayo nagkasala at mga makasalanan? Yung parusa, yung sumpa, hindi ito ibinibigay ng Diyos. Bakit? Dahil siya ay mahabagin. Ngayon, basahin natin ang buong kabanata ng Awit 136, no? Ang sabi dito, magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya'y mabuti.
Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Magpasalamat kayo sa Kanya na Diyos ng mga Diyos. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Magpasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Siya lang ang gumagawa ng kahangahangang mga himala. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ginawa niya ang kalangitan. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Inilatag niya ang lupa sa ibabaw ng tubig. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Ginawa niya ang araw at ang buwan. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Ginawa niya ang araw upang magbigay liwanag kung araw. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Ginawa niya ang buwan at mga bituin upang magbigay liwanag kung gabi. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Pinatay niya ang mga panganay na anak ng mga Ehipsyo. Ang pag-ibig niya o habag niya ay walang hanggan. Inilabas niya ang mga taga-Israel sa Ehipto. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Inilabas niya sila sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay habag ay walang hanggan. Hinawi niya ang dagat na pula. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. At pinatawid niya sa gitna nito ang mga taga-Israel. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Ngunit nilunod niya roon ang Faraon at ang kanyang mga kawal. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Pinatnubayan niya ang kanyang mga mamamayan sa ilang. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Nilipol niya ang makapangyarihang mga hari. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Pinatay niya ang mga dakilang hari. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Pinatay niya si Sihon na hari ng Amoreo. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Pinatay din niya si Haring Og ng Bashan. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Ibinigay niya ang kanilang lupain sa kanyang mga mamamayan bilang pamana. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. At ang lupain ito'y naging pag-aari ng mga mamamayan ng Israel na kanyang mga lingkod. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Sa ating abang kalagayan, hindi niya tayo kinalimutan. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Iniligtas niya tayo sa ating mga kaaway. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Binigyan niya ng pagkain ang lahat niyang nilalang. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. At sa last verse, sa verse 26, magpasalamat tayo sa Diyos na nasa langit. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Anong kaibahan ng awit na ito sa ibang mga salmo o awit? Ito'y ginagawa ng sagutan o yung tinatawag na antiphonal sa pagsamba sa templo ng mga Hudyo. Bakit? Para ipaalala sa mga sumasamba kung ano ang bukal ng kabutihan ng Diyos na pinagmumula ng iba pang mga kabutihan ng Diyos. Dapat tayo na mapaalalahanan na ano yung balong ng kabutihan ng Diyos, na kung saan yung ibang kabutihan ng Diyos ay nagmumula. Walang iba kundi yung habag ng Diyos. Kadalasan ang problema natin, pinupuri natin, pinapasalamatan natin ang ating Diyos sa kanyang kabutihan sa pagtugon sa ating mga pangangailangan. O yung kanyang pag-iingat, yung kanyang pagkikare at marami pang iba. Pero hindi natin napasalamatan ng Diyos bakit ibinigay sa atin ang mga blessings na ito. Walang iba kundi dahil sa kanyang habag. Kaya tayo tumanggap ng mga pagpapala, pag-iingat, kalakasan, pagtugon sa ating mga pangangailangan. Ito yung mga blessings ng Panginoon na kaya tayo binigyan ng Diyos ng ganito. Ito'y nagmula doon sa pinakabalo. Tulad ng nasabi ko kanina. Walang iba kundi yung habag ng Diyos. Isa rin na mapapansin natin na kaibahan ng salmong ito o yung awit na ito ay yung paulit-ulit na ang Diyos ay mahabagin sa bawat verse. Kaya ito ay inulit-ulit
26 na beses bilang tugon ng mga tao. Kasi halimbawa, sinabi nung worship leader, magpasalamat tayo sa Diyos na nasa langit, sasagot yung mga tao, ang pag-ibig o habag niya'y walang hanggan. Totoo na ang Diyos, hindi niya nais yung mga paulit-ulit na dasal na walang kabuluhan, ano? Pero ito ay depende doon sa motibo ng mga tao. Bakit nila ito inuulit? Sa Mateo chapter 6, verses 7 and 8, ang sabi ng Panginoong Hesus, at sa pananalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit, na tulad na ginagawa ng mga hintil. Ibig sabihin, wala naman sa kanilang isipan at puso yung mga sinasabi nila, parang ritual o mekanikal. No? Tuloy natin. Sapagkat inaakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. Huwag nga kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Kaya nga tayo ay binalaan ng ating Panginoong Hesus na huwag tayong sumambit ng mga paulit-ulit na panalangin na wala namang kabuluhan o walang katuturan dahil kalimitan, kaya ito ginagawa ng mga tao ngayon, akala nila sila ay diringgin ng Diyos sa kanilang paulit-ulit na panalangin. No? Pero dito sa awit 136, kahit na yung mga tao, inulit-ulit nila yung sagot, ito ay may kabuluhan. Bakit? Dahil para sila'y paalalahanan na ang bawat kabutihan ng Diyos na ginawa sa kanila, hindi dahil sila'y karapat-dapat, no? Kundi dahil lang ito sa habag ng Panginoon. So yun ang dahilan. Kung ating susuriin ang salmong ito, ang awit na ito, ito ay hinatik sa 4 na bahagi. Ano ha? Una, magpasalamat ka sa kabutihan ng Diyos dahil sa anumang kapahayagan kung sino siya, ang kanyang habag ay walang hanggan. Balikan natin ang mga awit 136 verses 1 to 3. Sabi dito, magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya'y mabuti. Yung Panginoon dito, kung itatranslate natin ito sa salitang Hebreo, ay Yahweh o Jehovah. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Verse 2, magpasalamat kayo sa Kanya na Diyos ng mga Diyos. Yung pangalang Diyos dito ay Elohim sa Hebreo. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. So verse 3, magpasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon. Yung Panginoon dito ay mula sa Adonai, salitang Hebreo. No? Okay. Ang pag-ibig niya o habag niya ay walang hanggan. Alam nyo, iisa lang naman talaga ang Diyos natin, pero ipinahayag niya ang kanyang sarili sa iba't ibang pamamaraan. No? So verse 1, siya ay si Yahweh o Jehovah. Ito yung redemptive name niya, o ito yung pangalan niya sa pagtutubos sa Israel nung isugo niya si Moses para palayain ang mga Israelita sa pagkakaalipin for more than 400 years sa mga Ehipsyo, no? Sabi nga sa Exodus chapter 6 verse 3, ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ang Diyos nagpakilala doon sa mga patriarka ng Israel bilang El Shaddai. Kung itutuloy natin ito, ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pamamagitan ng aking pangalang, ang Panginoon o Yahweh o Jehovah. Doon lang siya nagpakilala kay Moses na ganun ang pangalan niya dahil ang Yahweh po o Jehovah, ito yung kanyang redemptive name o ginamit para ang Israel ay tubusin sa pagkakaalipin. No? Now, yung sumulat ng awit na ito, inutusan niya ang Israel na magpasalamat kay Yahweh dahil siya ay mabuti. Bakit? Tinubos sila mula doon sa pagkakaalipin sa Egypto. Hindi dahil sila ay matuwid o sila ay karapat-dapat, pero kaya sila
tinubos ng Diyos doon sa pagkakaalipin dahil ang Diyos ay nabag sa kanila. Sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, dahil nung nandun sila, kung ating babasahin sa Bible, sila din ay nakipag-compromise sa mga Ehipsyo na sumasamba din doon sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. No? Pero nung tanggapin nila ang dugo ng kordero na inihandog doon sa Passover o yung Paskwa, para sila ay tubusin, tunay nga na ang Diyos ay kinahabagan sila. Katulad din ngayon, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa kanyang kabutihan na isugo ang kanyang anak na si Jesus bilang kordero ng Paskwa para siya ay mamatay bilang ating substitute, bilang kabayaran sa ating mga kasalanan upang ang Diyos ay maging mahabagin sa atin magpakailan by not giving to us what we deserve, no? Hindi binibigay sa atin yung karapat-dapat na ibigay sa atin, yun ay walang iba kundi yung walang hanggang kaparusahan sa impyerno at sa lawa ng apoy. Sa verse 2, ang Israel ay inutusan ng sumulat ng salmong ito na pasalamatan ng Diyos dahil sa kanyang kabutihan bilang si Elohim. Yun ang pangalan ng Diyos na ginamit sa chapter 1 ng Genesis, nung lalangin ng Diyos ang lahat. Ang Elohim is a uniplural name. Ibig sabihin, doon sa isang pangalan na yun ay napapaloob ang tatlong persona. Ang Ama, ang Salita, at ang Banal na Espiritu. Kaya nga ang Elohim, that is the creative name of God. Nung lalangin niya ang lahat. Sabi nga, God created the heavens and the earth. Yung God doon ay Elohim. Sa mga awit 136 verse 2, ano sabi dito? Magpasalamat kayo sa Kanya na Diyos ng mga Diyos, o si Elohim, ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Katulad din ngayon, pinapasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang kabutihan na tayo ay Kanyang nilalang bilang mga maliit na Diyos, no? Hindi malaking Diyos, maliit na Diyos, o tayo yung Kanyang makatiwala. At sa atin ipinagkatiwala ang mundong ito para ating supilin at pamahalaan. Siya ay mabuti dahil naging mahabagin siya sa atin. Sa kabila ng alam na niya, no, kasi ang Diyos hindi pa nangyayari, alam na niya. Sa kabila ng alam niya na ang tao ay mahuhulog sa kasalanan, and yet, ipinagkatiwala sa atin ang pangangalaga sa mundong ito. Alam mo yung pagkatiwalaan mo yung isa na alam mong pagdating ng panahon ay mahuhulog sa kasalanan, that is not stupidity but it is mercy. Kaya nga ang kanyang habag ay magpawalang hanggan dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, ginawa niya tayong bagong nilalang. No? Nung una ginawa niya tayong mga nilalang, pero nung kay Kristo nung makipag-isa tayo, ginawa niya tayong bagong nilalang upang maisakatuparan niya yung kanyang walang hanggang plano para sa atin na maging mga maliliit na Diyos na pagdating ng panahon ay kasama nating maghahari yung kanyang anak. Kaya nga sabi dyan pasalamatan natin si Elohim na Diyos ng mga maliliit na Diyos. No? Sa verse 3, inutusan ng sumulat ng salmong ito ang Israel na magpasalamat sa Diyos dahil siya ay walang hanggang mahabagin bilang Adonai. Sabi ng awit 136 verse 3, magpasalamat kayo sa Panginoon o si Adonai ng mga Panginoon. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Sa verse na ito, ang sumulat sa inspiration ng Holy Spirit, inutusan ng Israel na pasalamatan ang Diyos dahil sa kanyang kabutihan bilang Panginoon or Master or Owner of everything. Yun ang ibig sabihin ng Adonai. He is Master, Owner, no? He is Lord. Kaya naman yung mga tao ay sumagot in unison na ang kanyang habag ay walang hanggan.
ang mga tao ng Israel, hindi lang nilalang ng Diyos, pero sila'y binigyan ng special privilege of being God's covenant people, no? Kaya nga sila yung God's peculiar possession o sila yung kakaibang pag-aari ng Diyos, no? Hindi lamang sila'y pag-aari ng Diyos bilang mga nilalang niyang mga tao, kundi sila yung physical children niya by covenant of all the peoples of the earth. Kaya nga, nung time na yon, sa lahat ng mga mamamayan dito sa mundo, ang Israel lang ang may covenant sa Diyos o pakikipagtipan bilang sila yung peculiar possession o kakaibang pag-aari ng Diyos, no? Katulad din natin mga born-again Christians, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa Kanyang kabutihan dahil sa kabila ng ating mga kasalanan, tayo ay tinubos ng dugo ni Kristo para tayo ay maging pag-aari ng Diyos na sinelyuhan ng banal na Espiritu as God's property at tayo ay maging mga maliliit na Panginoon over this earth. Tandaan ninyo, hindi malaking letrang Panginoon, kundi maliliit na mga Panginoon dito sa mundo. Kapag bumalik si Kristo, who is the Lord of Lords, no? Si Kristo ang Lord natin at tayo ay mga Lords na nasa kanyang nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan at paghahari. Bakit? That is because of His mercy that will endure forever. Dahil ang habag ng Panginoon ay magpawalang hanggan. Dahil tayo ay may walang hanggang tipan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga hindi lang tayo small gods, but we are small lords, maliliit na Panginoon. Hindi lang maliliit na Diyos. Purihin ang Panginoon. Ikalawa, magpasalamat ka sa kabutihan ng Diyos dahil sa paglalalang niya, siya ay walang hanggang mahabagin. Kahit pala doon sa paglalalang ng Diyos, no, in the creation, makikita natin na ang Diyos ay mahabagin. Sabi ng awit 136, kung itutuloy natin, verses 4 to 9, siya lang ang gumagawa ng kahangahangang mga himala. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ginawa niya ang kalangitan. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Inilatag niya ang lupa sa ibabaw ng tubig. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Ginawa niya ang araw at ang buwan. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Ginawa niya ang araw upang magbigay liwanag kung araw. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Ginawa niya ang buwan at mga bituin upang magbigay liwanag kung gabi. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Now, yung sumulat ng awit na ito ay inutusan niya ang bayan ng Israel na magpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan na bago pa ilagay o lalangin ang tao, ilagay dito sa mundo, ay nilalang na ng Diyos ang lahat, no? Nakakailanganin niya. Kaya nga yung mga tao doon sa templo, ang sagot nila ay ang Diyos ay mahabagin. Kaya nga makikita natin dito yung kabutihan ng ating Panginoon na inihanda niya ang lahat in advance, no? Nakakailanganin ng mga tao dito sa planetang ito. Kaya nga, sabi nga dito, lahat ng kanyang nilalang were because of His great miracles sa verse 4. Dahil nagsalita lang siya at nalalang ang lahat, no? In His wisdom, He created the heaven where we will go after our life here on earth ends. Sa kanyang karunungan, nilalang niya ang langit na kung saan doon tayo pupunta kapag natapos ng buhay natin dito sa mundo. Sa verse 6, inilatag niya ang lupa sa ibabaw ng tubig dahil alam niya na hindi tayo mga isda, no? At tayo ay pwede lamang mabuhay sa lupa. In verses 7 to 9, nilalang niya ang araw para magbigay ng liwanag. Kung araw, para tayo makapagtrabaho, no? At sa gabi, ay nilalang ng Diyos ang buwan at ang mga bituin para magbigay ng liwanag, para hindi tayo matisod o madapa sa dilim. Nilalang din ng Diyos ang ibang mga bagay tulad ng mga tanim, halaman, mga puno at mga hayop. Na bakit niya ito ginawa?
Because He is good and His mercy endures forever. No? Sa lahat ng kabutihan ng Diyos, tandaan natin, nandun ang dahilan na kaya ginawa niya yung mga kabutihan yun dahil siya ay mahabagi, magpakailanpaman. Now, isipin natin ito. Di ba alam na ng Diyos na bago pa man mangyari, na ang tao na siyang pinaka-masterpiece ng kanyang creation ay mahuhulog sa kasalanan? No? Pero bagong nangyari yung nahulog ang tao sa kasalanan, ipinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan na inihanda na niya ang lahat ng kanyang pangangailangan. Kaya hindi ka ba nagtataka, di ba? May mga pagkakataon na binibless ka ng Panginoon ng mga pagpapala. Pero alam niya na sa mga darating na araw, mahuhulog ka sa kasalanan. That is mercy. Sa kabila nung alam niya na madadapa ka, pero bago pa mangyari yun, pinagpala ka ng Panginoon. Ano? Alam niyo kasi kung ang Diyos hindi mahabagin, hindi tayo bibigyan ng mga mabubuting bagay. Dahil alam na ng Diyos na magkakasala tayo. And yet, pinagpala pa rin niya tayo bago nangyari yun. Alam niyo kung bakit? Isa lang ang sagot. Dahil ang Diyos ay mabuti, ang kanyang habag ay walang hanggan. Sa mga awit 103 verse 10, hindi nga tayo pinarurusahan ayon sa ating mga kasalanan. Hindi nga tayo ginagantihan batay sa ating pagkukulang. Dito makikita natin, masasabi natin na ang kanyang habag ay nananatili magpakailman kahit wala pa ang tao. Ibig sabihin kahit hindi pa nilalalang ng Diyos ang tao o kahit hindi niya lalangin ang tao, yun na ang kanyang katangian. Ang Diyos ay mahabagin. Ito lamang yung tanging walang hanggang katangian ng Diyos na pwedeng pangapitan natin ng mga hindi karapat-dapat na mga nilalang niya. Dahil yung habag, binibigay lang niya ito doon sa mga hindi karapat-dapat. Dahil dito sa mundo, wala namang karapat-dapat even sa pinakamaliit na pagpapala mula sa Diyos. Madalas ko nga sabihin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat kahit na sa isang kusing o katiting na pagpapala. Hindi tayo karapat-dapat. Kaya lang tayo pinagpapala ng Panginoon dahil mahabagin siya. Kaya yun ang kanyang kabutihan, yun ang bukal ng kanyang kabutihan. Yung ang Diyos ay mahabagin, magpakailan paman. No? Kaya nga, kapag halimbawa makikita mo sarili mo na ikaw ay karapat-dapat na pagpalain ng Diyos o utang na loob ng Diyos na pagpalain ka, hindi siya magiging mahabagin sa iyo. Dahil ulitin ko yung sinabi ko, wala naman talagang karapat-dapat At walang pagkakautang ang Diyos sa atin para singilin natin. Kaya lang tayo pinagpapala ng Panginoon, kapatid, dahil ang Diyos ay mahabagin, magpakailanman. Ikatlo, magpasalamat ka sa kabutihan ng Diyos dahil isa sa katuparan niya ang layunin niya sa buhay mo dahil siya ay mahabagin. Sa verse 10 hanggang medyo mahaba ito, hanggang 24, basahin natin ulit. Awit 136 mula verse 10, pinatay niya ang mga panganay na anak ng mga Ehipsyo. Ang pag-ibig habag niya ay walang hanggan. Inilabas niya ang mga taga-Israel sa Ehipto. Ang pag-ibig habag niya ay walang hanggan. Inilabas niya sila sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan o habag niya. Hinawi niya ang dagat na pula. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. At pinatawid niya sa gitna nito ang mga taga-Israel. Ang pag-ibig habag niya ay walang hanggan. Ngunit nilunod niya roon ang Faraon at ang kanyang mga kawal. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Pinatnubayan niya ang kanyang mga mamamayan sa ilang. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Nilipo niya ang makapangyarihang mga hari. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Pinatay niya ang mga dakilang hari. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Pinatay niya si Sihon na hari ng Amoreo. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Pinatay din niya si Haring Og ng Basyan. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Ibinigay niya kanyang lupain sa kanyang mga mamamayan bilang pamana. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. At ang lupain ito ay naging pag-aari ng mga mamamayan ng Israel na kanyang mga lingkod.
ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Sa ating abang kalagayan, hindi niya tayo kinalimutan. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Iniligtas niya tayo sa ating mga kaaway. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Sa mga talatang ito mula verse 10 to 24, inutusan nung sumulat ng awit na ito ang Israel na magpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang habag na dinala ng Panginoon ng Israel doon sa lupang ipinangako niya sa kanila. Kaya inisa-isa nung sumulat ng awit na ito ang kabutihan ng Diyos na ipinakita niya sa kanyang habag na ang Israel ay tubusin mula doon sa pagkakaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ng pagpatay doon sa mga panganay ng mga Ehipsyo. Ano pa? Pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan nung hinayaan niyang sila'y tumawid sa dagat, no? At nilunod yung mga Ehipsyo na humabol sa kanila. At nung sila'y nasa ilang, sila ay pinatnubayan at ang Diyos ay nag-provide sa kanila doon sa lugar na walang pagkain, walang tubig. Pinakita rin ng Panginoon na tinalo ng Diyos yung mga hari na humadlang sa kanilang paglalakbay. At hinayaan ng Panginoon na manahin nila yung lupain na ipinangako ng Diyos sa kanila. At sila ay iningatan sa mga kaaway na nakapaligid sa kanila. Kaya nga, kung ating papansinin, sa bawat glorious act of goodness of God, yung mga tao ay nag-respond by saying that in all of this, God brought them not because they were deserving, but because His mercy to them was always there despite their disobedience. Kaya nga yung mga tao sumasagot na ang habag ng Diyos ay walang hanggan. Dahil alam nila na sa kabila ng kanilang mga pagsuway, alam niyo, sa totoo lang, itong mga taong ito, ang mga Israelita, sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako, they had what you call a cycle of sin. No? Magkakasala sila, mahulog sa kasalanan, magsisisi, manunumbalik, at pagkatapos, magkakasala uli, lalong-lalo na yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga itong mga taong ito, pinaalala nila sa kanilang mga sarili na kung tatanggap nila yung lupang ipinangako ng Diyos sa kanila, hindi dahil sila ay karapat-dapat or they were good enough, ngunit dahil doon sa walang hanggang habag ng Panginoon sa kanila. Kaya nakita nyo, di ba? Bawat verse ang sagot, ang Diyos ay mahabagin, di ba? Ganon din sa ating mga born-again Christians. Tayo ay tinubos mula doon sa pagkakaalipin natin sa kasalanan, pagkakabilanggo sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus na tumubos sa atin. At naranasan nating tumawid katulad ng mga Israelita, hindi sa dagat. Naranasan nating makatawid mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng resurrection power ng ating Diyos na nabuhay mula sa mga patay. Naranasan din natin ang biyaya ng Diyos sa ating paglalakbay bilang Kristiyano patungo doon sa pangako ng Diyos na tayo ay pagdating ng panahon ay maninirahan sa langit kapiling niya. At naranasan din natin na tayo ay binabago from glory to glory na maging kawangis ni Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na inihahanda tayo sa buhay na walang hanggan at sa pamamagitan ng kanyang tulong at kapangyarihan na pagtatagumpayan natin ang mga tukso, ang dyablo, ang kamunduhan, at yung mga makalamang pagnanasa natin na nandito pa rin sa ating mga katawan. Kaya nga alam nyo, sa ating paglalakbay, patungo doon sa pinangako ng Diyos na tayo ay manirahan sa langit, kasama siya. Alam nyo, may mga pagkakataon na tayo nahuhulog sa kasalanan. Pero bakit sa kabila ng ganon, na minsan nadarapa tayo, nakakapagpatuloy tayo sa ating spiritual na paglalakbay? Alam niyo kung bakit? Dahil sa kabila ng ating mga pagkukulang, ang Diyos ay mahabagin pa rin sa atin. Dahil ang kanyang habag ay hindi nawawala, hindi nagmamaliw.
Sa awit 23 verse 6, sabi dito na kung ang Diyos ang ating pastol o patnubay, sa last verse, ang sabi, tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw na aking buhay, at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Alam niyo ba ang dahilan bakit pagdating ng time, pag tumuwid na yung paa natin, pumikit na yung ating mata at ang puso natin ay tumigil na sa pagtibok? Ang sabi dito, maninirahan tayo sa bahay ng Panginoon. No? Bakit? Because of His goodness, dahil sa kanyang kabutihan na nakikita, sa kanyang habag na kapag tayo ay nahulog sa kasalanan. Sabi dito, di ba? Ang sumusunod sa atin ay ang kabutihan at kaawaan. Kaya alam ninyo, kapag pinag-usapan ng kabutihan ng Diyos, ang una nating isipin, bago nating isipin na mabuti siya dahil pinagpapala tayo ng mga material at kung ano ng mga bagay. Kapag narinig natin yung kabutihan ng Panginoon, ang unang isipin natin, kaya siya mabuti dahil siya ay mahabagin. Sa mga katulad natin, hindi karapat-dapat. Ang sabi dito, yung kanyang kabutihan at habag, ang sumusunod sa atin. No? Ito yung sumusunod sa atin. No? Kaya nga alam ng Diyos na bagamat tayo ay mga anak niya na kanyang inampon, nagkakasala pa rin tayo. And sa atin ng mga nagkakasala, hindi natin kailangan ng blessing. Ang kailangan natin ay habag ng Diyos. Yun ang ating kailangan. Noong isang araw, dumalo ko doon sa isang seminar, wala nang binanggit kundi yung mga material, pinansyal na pagpapala. Sabi ko, nasa na yung habag ng Panginoon? Dahil ang kabutihan ng Panginoon, hindi naman nakikita lang sa pinagpapala ka ng material o pinansyal. Nakikita na ang Diyos kinahabagan tayo. Dahil tayo pumapalpak, nadarapa, nagkakasala pa rin bilang mga born-again Christians. Kaya nga sabi dito, ang dahilan bakit tayo ay maninirahan sa bahay ng Panginoon magpawalang hanggan, magpakailanman, hindi dahil tayo ay naging mabuti o we were good enough. Ngunit dahil sa kanyang habag na hindi naglalaho, hindi nawawala, nananatili magpakailanman. Kaya yun ang forever na sumusunod sa atin at siyang bumabalot sa atin. It does not only follow us, but it surrounds us. You know, we are surrounded by His mercy that follows us. Kaya alam niyo mga kapatid, ulitin ko muli, when you talk about the goodness of God, think first of His mercies. Dahil bago kanya pagpalain ng mga material, pinansyal, physical na bagay, kailangan maranasan mo muna yung habag ng Diyos. No? At kung tayo man ay pinagpapala, minsan kasi yabang natin, mga Kristiyano di ba? Ang feeling natin kasi kaya tayo pinagpala ng Diyos dahil karapat-dapat tayo. Walang karapat-dapat sa atin. At kung ikaw nagtatamasa ka ng mga blessings, anumang blessing, ay dapat mong pasalamatan ang Diyos dahil siya'y mabuti, nahabag siya sa iyo at sa akin. Tandaan natin yan. Whatever we receive, dapat pasalamatin natin ang Diyos unang-una. Kaya natin natanggap yun dahil nahabag siya sa atin. No? Sa mga awit 138 verse 8, ang sabi dito, tutuparin ng Panginoon ang kanyang layunin para sa akin. Alam niyo, paborito kong verse ito. Ang iyong tapat na pag-ibig, o sa Hebreo ay keshet o habag, o Panginoon ay magpakailanman. Sabi nga dito, ang iyong tapat na habag o loving kindness ay magpakailanman. Huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong mga kamay. Kaya nga alam ninyo, kaya mararating natin kung ano man yung plinano ng Diyos sa atin. Hindi dahil tayo ay magaling, hindi dahil tayo ay masikap, hindi dahil tayo ay maabilidad, kundi dahil sa habag ng Panginoon, kaya lang tayo magpapatuloy hanggang doon sa hangganan na inilatag ng Diyos para sa atin. No? Kaya nga, yung layunin niya para sa akin, para sa iyo, yun ay dahil sa kanyang tapat na pag-ibig.
gaganapin yun ng Panginoon. No? Okay. Kaya nga kung ikaw ay totoong born-again Christian, alam mo, nalulungkot tayo kapag tayo nakasala. Pero nandun ang assurance ng Diyos na ang Diyos, kahit na tayo nalalaglag, nadarapa, no? Dadalhin tayo ng Diyos doon sa ipinangako niya, katulad ng Israel, yung lupang pangako. Kahit na gaano pa, ilang beses pa tayong madapa at magkulang sa Kanya, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Kanya mararating natin ang pinangakong buhay na walang hanggan kasama ang Diyos, dahil Siya ay mahabagi at ang habag niya ay magpakailanman. Ika-4 at huli, magpasalamat ka sa kabutihan ng Diyos dahil kinakatagpo niya ang bawat pangangailangan mo dahil Siya ay mahabagi. Sabi sa verse 25 ng awit 136, binigyan niya ng pagkain ang lahat niyang nilalang. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. Kaya nga sa verse na ito, yung sumulat ng awit na ito, kanyang ipinapahayag ang dahilan bakit dapat tayong magpasalamat sa kabutihan ng Diyos. Dahil He provides especially the basic needs of His creatures like food because He is merciful. Bakit tayo may kinakain? Bakit tayo may tubig? Bakit tayo may hangin, mga pangangailangan natin? Bakit tayo may damit? Bakit tayo may bahay? Bakit tayo may pera? Dahil ba tayo magaling? Dahil tayo karapat-dapat? Hindi. Ano man ang tinatangkilik natin, galing sa Diyos ito, at kaya niya ito'y pinagkaloob sa atin dahil nahabag siya sa atin. Naalala ko nung araw doon sa may manggahan, malapit kila Sister Connie, meron dong may team na lalaki na maliit na alam natin na kulang sa isip, di ba? Doon siya nakatira sa bangketa, doon siya natutulog araw at gabi. Pero nagtaka ako, sabi ko, bakit hindi man lang pumayat ang taong ito sa kabila ng kanyang kalagayan? Alam mo kung bakit? Wala man siyang trabaho, wala man siyang pinagkakakitaan, nandun lang siya araw at gabi dahil kulang ang isip eh. Pero may mga tao na hinihipo ang Panginoon na magbigay sa kanya ng pagkain. Bakit? Kasi ang Diyos mahabagin eh. Kahit na kung tingnan natin na walang pakinabang yan, pinakakain ng Panginoon. Alam mo sa amin, may pumupuntang mag-ina na ang tagal na siguro taon na binilang. Doon sa lugar namin, kami lang ang pinupuntahan. Yung anak niya, medyo teenager na, pero napansin din namin merong kakulangan sa pag-iisip. At yung nanay, hindi rin siya makapagtrabaho dahil binabantayan niya yung kanyang anak. Napansin namin na doon sa amin lagi pumupunta at humihingi ng tulong. Binibigyan namin ng bigas, ng pera, o ng pagkain. Pagkatapos bigyan, wala na siyang ibang pupuntahan. Nakita nyo, ang Diyos kaya niyang humipo ng mga tao para tulungan yung mga kapuspalad na walang pakinabang. Bakit? Dahil ang Diyos ay mahabagin. No? Kaya nga sa aklat ng Mateo, ang Panginoon ay nagbigay ng halimbawa kung paano ang Diyos ay ipinapakita niya sa kanyang mga nilalang, lalo na sa tao, ang kanyang habag. Sa Mateo chapter 5, verses 44 to 45, sabi dito, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umusik sa inyo, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kaya alam nyo, mga kapatid, ano mang blessing ang tanggapin natin mula sa Diyos? Halimbawa, nagising ka sa umaga, nabuhay ka pa, iningatan ka sa magdamag, ikaw ay malusog, nandiyan ang pamilya mo na kompleto at sila'y maayos din, o meron kang negosyo, o meron kang trabaho, meron kang bahay na tinitirahan, meron kang damit na sinusuot, meron kang pera na yung ginagastos kahit kakaunti, no? Ikaw ay iniingatan sa loob at labas ng bahay mo ng Panginoon. At ikaw ay nakakatulog ng mahimbing sa gabi. Huwag mong isipin
na ang Diyos pinagpala ka dahil you are good enough or ikaw ay karapat-dapat. Lagi mong isipin every blessing, no? Ang Diyos kaya binigay sa iyo yun. Kaya pinagpala ka dahil ang Diyos ay mahabagin at nahabag sa iyo. Naunawaan niyo? Kaya alam niyo, sa mata ng Panginoon, wala namang karapat-dapat. Sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, wala namang mabuting bagay na nananahan sa akin. Alam niyo, kuminsan mayroong mga pagkakataon na gusto magyabang ng aking isip. Alam mo, lagi ko sinasabi, bakit ako magyayabang? And sabi ng salita ng Diyos, wala namang mabuting bagay na nananahan sa akin. Kung meron nananahan sa akin na mabuti, iisa lang, ang Diyos lang. At kaya ako tumatanggap ng pagpapala. It is not because I am good enough. It is because God has and had been merciful to me. No? Yun ang dapat nating tandaan. Kaya nga, every blessing, alam mo, sumakay ka ng sasakyan. Hindi nabangay yung sasakyan, nakarating ka sa pupuntahan mo. Pasalamatan mo, Panginoon, Lord. Thank you. Kinabagan mo ako, hindi ako na-aksidente. Tumanggap ka ng maliit na blessing. Pasalamatan mo, Diyos. Sabihin mo, Panginoon, sa totoo lang, ni katiting na pagpapala. Hindi ako karapat-dapat, pero ikaw ay mabuting Diyos. Pasalamatan mo ang Diyos na nitong nakaraang taon. Sa pamilya mo, walang na-infect ng coronavirus. At ikaw ay buhay pa rin. No? Alam mo kung bakit? Dahil ang Diyos ay nahabag sa iyo at sa iyong pamilya. Nakakain pa rin kayo ng 3 square meals a day. Di ba dapat pasalamatan ng Panginoon na nagkaroon ka ng mas mahabang oras sa family mo nitong lockdown at community quarantine? No? Pasalamat ka rin sa Panginoon na you can still work from home at binigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ka maski maliit na negosyo, nagdi-deliver ka ng mga pagkain o whatever items. No? Bakit? Hindi dahil tayo ay naging karapat-dapat. It's not because we are worthy enough. No? Alam niyo kung bakit? Sa kabila nitong pandemic, lockdown, quarantine, napakabuti pa rin ng Diyos sa atin. At saan nakikita ang kabutihan ng Diyos? Nahahabag siya sa atin araw-araw. Kaya nga halimbawa, nakakaranas ka ng mga himala. Halimbawa, mayroon kang sakit na pinagaling. No? O halimbawa, sa kaperahan mo na nakabayad ka ng mga utang. No? Isipin mo palagi na kaya gumawa ng himala ang Diyos sa iyo, hindi dahil mabuti ka o mabuti ako. Wala namang mabuti sa atin. Kaya mo naranasan ng himala sa mga area ng buhay mo dahil ang Diyos ay nahabag sa iyo. Sa last verse ng Psalmong ito, sa verse 26, the psalmist concluded with this psalm, no? Bilang konklusyon nung sumulat ng awit na ito. Sabi niya, sa mga awit 136 verse 25, magpasalamat tayo sa Diyos na nasa langit. In-emphasize niya na nasa langit. Ang pag-ibig o habag niya ay walang hanggan. So mga kapatid, gawin natin yung pagpapasalamat sa Diyos a lifestyle. Whether maliit o malaking blessings ang tinanggap natin. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos is not an earthly being, but a divine being in heaven. Sabi nga dito, Diyos na nasa langit. Kung siya yung Diyos na nasa langit, hindi siya nagsisinungaling. He is forever good. Who can make all things possible because of His absolute power. And forever merciful to us, unworthy creatures, na kahit hindi tayo karapat-dapat, minahal niya tayo with an unconditional love. At walang dinidesire ang Diyos natin, kundi kabutihan para sa atin. Huwag mo lang pasalamatan ang Diyos sa panimula ng taong ito, o every year at the start of the year, kundi makita mo palagi ang kabutihan ng Diyos in everything and every day. No? Sabi nga nung awit, count your blessings. Huwag mo nang antayin pa na yung pagpapasalamat mo ay mag-pile up, no? O matambak. Pero sabi ko nga kanina, for every act of goodness of God, whether big or small,
Offer Him thanksgiving outright. Magpasalamat ka agad. Ako, yun ang isang itinuro ng Panginoon sa akin. To practice the presence of God, always thank God, whether small or big blessings. At pinapasalamatan mo siya dahil siya'y mabuti, dahil kaya niya ibinigay sa iyo yung mga pagpapalang yon. Hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi siya ay mahabagin Diyos. At sa mga tao na hindi mo pa ginagawang Panginoon ang Diyos ng buhay mo, lumapit ka kay Jesus. Mga kasalanan mo, yung inaakala mong mga mabubuting ginagawa mo para maligtas ka, ibigay mo kay Kristo, itapon mo sa Kanya. Dahil hindi ka naman maliligtas sa mga mabubuting ginagawa mo. Isuko mo ang mga bagay na ito sa Kanya at magtiwala ka na siya ay namatay para sa iyo. Namatay siya sa krus bilang substitute mo. Siya'y nagdusa para bayaran yung penalty ng iyong mga kasalanan na hindi mo kayang bayaran kahit kailan. At ipahayag mo simula sa araw na ito na siya na ang iyong Panginoon, na tumalo sa kasalanan at kamatayan, na napagtagumpayan ang impyerno at ang libingan. Hindi lang sa kanyang kamatayan sa krus, kundi sa kanyang pagkabuhay muli mula sa mga patay, para ikaw ay mapawalang sala sa iyong mga kasalanan at ikaw ay ituring ng Diyos na matuwid sa kanyang harapan. Kaya nga alam mo, sa umagang ito, huwag mo lang siyang gawing tagapagligtas. No? May mga tao kasi na gusto lang nila si Kristo tagapagligtas, pero hindi Panginoon na pakikialaman lahat sa buhay nila. Hindi pa pwede yun. He is Savior so that He will become or He will be Lord of your life. Tandaan mo sinabi ni David sa aklat ng mga awit. Sa mga awit 16 verse 2. Sinasabi ko sa Panginoon, ikaw ay aking Panginoon. Sino Panginoon niya? Ang Diyos. Ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa iyo. Ulitin ko yung sinabi niya, ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa iyo. Tandaan mo yan, apart from God, kung hiwalay ka sa Diyos, hindi mo mararanasan yung kanyang kabutihan na nakikita doon sa kanyang pagiging mahabagin. Kaya nga, ang aking prayer ay maranasan mo hindi lang sa bagong taon na ito, kundi sa mga darating pang mga taon, ang kanyang habag, na hindi lang ito susunod sa iyo at palilibutan ka sa kabilang mga kahinaan at mga nagagawa mong kasalanan. He wants to be merciful to you. Gusto niyang maging mahabagin sa iyo. Bakit? Siya ang Diyos na punong-puno ng kahabagan. Kaya siya mabuti dahil siya ay mahabagin una sa lahat. Yun ang balong ng kanyang kabutihan. Susunod na lang yung ibang kabutihan sa buhay mo kung maranasan mo yung kanyang habag una sa lahat. Sabi nga sa Panaghoy o Lamentation chapter 3 verses 22 to 24, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamali. Hindi na ibig sabihin walang katapusan yung kanyang pag-ibig. Sa nakikita, ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Hallelujah! Hindi lang yung pag-ibig niya, kundi yung kanyang kahabagan, hindi natatapos. At pwede mong panghawakan araw-araw. Dahil sabi sa verse 23, sariwa ang mga yun tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Ibig sabihin dahil ang Diyos ay tapat, hindi nawawala ang kanyang habag. Pag ang habag niya ay nawala, hindi siya tapat. Pero dahil siya'y tapat, laging bago ito tuwing umaga. Para ba yung pandesal, tinitinda? Hindi ba yung pandesal, hindi naman nagtitinda ng luma? Yung pandesal kahapon, hindi may titinda ngayon sa umaga. Laging bago ng bago yung pandesal. Ganun ang habag ng Panginoon. Kaya pwede mong panghawakan yun. Kung ikaw may nagkulang, kung ikaw man ay medyo lumayo sa Kanya, bumalik ka sa Panginoon. Panghawakan mo yung habag ng Panginoon dahil siya ay mabuti. At sabi nga sa verse 24 nitong Panaghoy, ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa. Kaya't ako'y aasa sa Kanya. Saan ka aasa? Sa kabutihan niya. Bakit? Siya ay mahabagin. Purihin ang Diyos.
Ama naming Diyos, marami pong salamat sa encouragement mo po sa amin sa panimulang linggong ito ng bagong taon. Hayaan mo po na sa pamamagitan ng mensaheng narinig namin, ay pasalamatan ka namin at purihin, una sa lahat dahil kayo'y mabuti at ang balong ng iyong kabutihan ay walang iba kundi ang habag ninyo. Sa araw-araw, Ama, dalangin ko po, maranasan namin ang iyong habag dahil sa araw-araw kami nagkukulang. Ngunit salamat po na binigyan mo kami ng pangako mo na kung ipapahayag namin ang aming mga pagkukulang, ikaw ay tapat at matuwid na kami patatawarin at lilinisin sa lahat ng aming kalikuan. Salamat po, Ama, sapagkat dahil sa iyong habag, alam namin, Panginoon, kung naman ay pinangako niyo sa aming buhay na hantong sa langit, tunay po na isa sa katuparan niyo ito. Dahil hindi sa aming sarili, kundi dahil kayo ay mahabaging Diyos, magpakailan pa man. Purihin ka, Panginoon, tunay na ikaw ay mabuti, dahil ang habag ninyo ay magpakailan pa man. Hindi maglalaho, hindi matatapos, dahil kay Kristo na inyong anak, na namatay sa krus at nabuhay ninyo. Ito ang aming samot dalangin. Amen at Amen. Sa aking pagtatapos sa umagang ito, wala kaming ibang dalangin, okay, walang ibang dalangin, kundi sumainyo ang pag-ibig ng Amang Diyos, ang biyaya at kahabagan ng ating Panginoong Jesucristo na ipinakita niya sa krus ng Kalbaryo, at ang pagsama ng banal na Espiritu bilang siyang tatak na tayo ay pag-aari ng Diyos na kanyang babalikan. Amen at Amen. Sa Diyos po ang kapurihan. Maraming salamat.